tahimik ang baryo ng Santa Clara tuwing gabi. Kapag sumapit ang alas 10, halos lahat ng bahay ay patay na ang ilaw. At ang maririnig na lang ay ang huni ng kuliglig at ang pagaspas ng hangin sa mga puno ng niyog. Pero may isang bagay na hindi kailanman nawawala sa dilim. Ang karo ng patay. Jamie, totoo ba talaga yun? Mahina ang boses ni Kate habang nakaupo sila sa lumang bangko sa harap ng bahay. Umiling si Jamie. Pilit na tumatawa. Kwento-kwento lang yan ng matatanda para lang matakot ang mga bata. Eh bakit sabi ni Aling Rosa may narinig siyang kampana kagabi? Iit ni Kate. Napatingin si Jamie sa madilim na kalsada. Hangin lang siguro. Pero sa totoo lang, hindi siya sigurado. Simula bata pa sila, may babala na ang mga matatanda sa baryo. Kapag narinig mo ang kampana sa gabi, huwag kang lalabas. Dahil ang dadaan ay hindi para sa buhay. Isang gabi, napilitan si Jamie na lumabas. May sakit ang kanyang lola. At naubusan sila ng gamot. Ang pinakamalapit na tindahan ay nasa kabilang dulo ng baryo. Babalik din agad ako, Lola, sabi ni Jamie habang nagsusuot ng kanyang tsinelas. Mag-ingat ka, Apo, sabi ng kanyang lola, at huwag kang lilingon kahit ano pa ang marinig mo. Hindi na siya sumagot. Sanay na siya sa ganitong babala. Sa labas, malamig ang hangin. Halos wala kang makita sa dilim kundi maputlang ang liwanag ng buwan. Naglakad si Jamie sa makitid na daan habang ang mga puno sa gilid ay tila nakatingin sa kanya. Nang biglang, tumigil siya. Kampana. Dahan-dahan. Mabigat. Parang may hinihila. Napalunok si Jamie. Hangin lang, pulong niya sa sarili. Pero habang tumatagal, palakas ng palakas ang tunog. At may kasamang tunog ng kahoy na gulong. Parang may karitong paparating. Sa di kalayuan, may nakita siyang liwanag. Mahina, nanginginig, parang kandila. At doon niya nakita isang lumang karo. Kulay itim, may mga kandilang nakapaligid. At sa gitna, isang kabaong. Walang kabayo, walang tao na humihila. Pusang gumagalaw. Napaatras si Jamie. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi totoo to, pabulong niyang sabi. Pero mas lumapit ang karo. At doon niya napansin, may nakaupo sa likod. Isang matandang lalaki, nakaitim. Walang mukha, parang anino lang. Biglang tumigil ang karo sa harap niya. Tahimik, walang hangin, walang tunog. Jamie, napalingon siya. Kate, anong ginagawa mo dito? Tanong niya, halos maiyak. Hinabol kita. Nag-alala ako. Sagot ni Kate. Umalis na tayo, sabi ni Jamie. Inihila siya. Pero hindi gumalaw si Kate. Nakatitig siya sa karo. May nakatingin sa atin. Dahan-dahang bumukas ang kabaong. Nanginig ang buong katawan ni Jamie. Mula sa loob, ay kamay na dahang-dahang lumabas. Maputla. Mahaba ang mga kuko.
At kasunod nito, ang isang mukha. Pamilyar. Sobrang pamilyar. Jamie, boses ng kanyang lola. Tumama ka na. Napaatras siya. Hindi ikaw yan, lola. Pero lumabas ang buong katawan nito mula sa kabaong. Ngunit mali. Ang mga mata niya ay itim. Ang bibig ay nakanganga ng sobra. At ang ngiti, hindi tao. Jamie, ulit neto. Napatingin siya kay Kate. Pero wala na ito. Kate? Tahimik. Biglang humila ang anino sa likod ng karo. At sa isang iglap, nasa harap na niya ito. Wala pa ring mukha. Pero naramdaman niya ang malamig netong presensya. At narinig niya ang bulong. May kukunin kami ngayong gabi. Tumakbo si Jamie. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta tumakbo lang siya sa madilim na kalsada. Narinig niya sa likod niya, mas mabilis na, mas malapit. Pagdating niya sa bahay, agad niyang isinara ang pinto. Hinihingal, pawis na pawis. Lola, nandito na ako. Tahimik. Lumapit siya sa higaan. At doon niya nakita ang kanyang lola nakahiga, hindi gumagalaw. At sa tabi neto, isang kandila at isang maliit na kampana. Kusang tumunog. Kinabukasan, nagising si Jamie na parang walang nangyari. Pero may isang bagay na hindi niya makalimutan. Nawala si Kate. Walang nakakita. Walang nakakaalam kung saan napunta. At simula noon, tuwing gabi, kapag tumahimik ang baryo, may maririnig na kampana. At may makakakita ng isang dalagitang nakaupo sa likod ng karo. Tahimik, maputla, at nakatingin lang sa dilim. Si Kate, naghihintay kung sino ang susunod.